Magandang umaga sa ating lahat, sa mang panig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at mga nanonood. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng iyong Ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo hingiin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo papatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise the Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, sa mabuting balita ngayon, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano manalangin. Binibigyan diin niya na hindi sa dami ng salita natutugunan ang ating mga panalangin, kundi sa katapatan at kababaang loob ng ating mga puso. Ang Diyos Ama ay alam ng ating mga pangangailangan bago pa man natin ito ipahayag. Kaya't hindi kinakailangan ang mahabang panalangin upang tayo ay mapakinggan. Ang dasal na itinuro ni Jesus na kilala natin bilang Ama namin ay isang perpektong halimbawa ng pananalangin na simple, ngunit puno ng kahulugan sa bawat linya ng dasal. Itinuro sa atin ang iba't ibang aspeto ng ating relasyon sa Diyos, pagkilala sa Kanyang kabanalan, paghahangad na maghari ang Kanyang kalooban, paghingi ng ating pang-araw-araw na pangangailangan, paghingi ng kapatawaran at pagpapatawad sa iba, at paghingi ng gabay at proteksyon mula sa kasamaan. Ang huling bahagi ng mabuting balita ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatawad at pinapaalala sa atin ni Jesus ng ating kakayahan
at kahandaan na magpatawad ay may malaking aspeto sa ating relasyon sa Diyos. Kung tayo ay marunong magpatawad, tayo rin ay papatawarin ng Diyos. Sa araw na ito, naway magsilbing gabay ang dasal na Ama namin sa ating panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Alalahanin natin ang kahalagahan ng pagpatawad sa ating buhay at sikapin natin maging bukas palad sa pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin upang maranasan din natin ang walang hanggang awa at pagmamahal sa Diyos. Amen. At maligayang bati sa mga may kaarawan ngayon. Naway maging masaya at puno ng biyaya ang iyong kaarawan. Dalangin namin na patuloy kayong pagpalain ng Diyos ng kalakasan, kaligayahan at pagmamahal. Narito ang isang talata mula sa banal na kasulatan bilang inspirasyon para sa inyong espesyal na araw. Sa Jeremias, sapagkat batid ko ang mga panukalang inihanda ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga panukalang magdudulot sa inyo ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Naway gabayan kayo ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay at bigyan kayo ng pag-asa at kasiyahan sa bawat araw na darating. Maligayang kaarawan at pagpalain kayo ng Diyos ng masagana.